So una po sa lahat, ako ay bagamat tapos na ata ang buwan ng mga puso, pero babati pa rin ako ng belated Happy Hearts Month po. No? Pero tanong ko lamang, kamusta ba ang inyong puso? Currently, my heart is happy and full of excitement. Oh wow, excited talaga. Pero ito tanong ko lamang, sa tingin nyo, kayo ba yung may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Hirap pa ba magtiwala sa isang tao? Siyempre, bilang isang tao, hindi naman ako agad-agad magtitiwala sa mga tao na kapaligid sa akin. I have my standards when it comes to my trust. Kasi gusto ko kong pangalagaan yung trust ko kasi masyado akong nagiging biktima ng bully. And ngayon, yung trust ko is pinapangalagaan ko na talaga. And minsan is nag-isolate ako ng sarili ko kasi mas gusto kong mas kilalanin muna yung sarili ko bago ako magtiwala sa taong gusto kong paniwalaan. Okay, since you mentioned po about standard, paano mo masasabi kapag isang tao ay mapagkatiwalaan sa panahon ngayon? Ano ba ang standard mo? Yung standard ko sa isang tao or kaibigan is yung nandun ako or wala, kaya akong protektahan at hindi babaliin yung mga sinasabi sa akin. Like, hindi ako binabackstab, hindi ako kung ano-anong sasabihin. Like, kaya ko ipagtanggol kahit nandun man ako or wala. Sa tingin mo, paano mo malalaman pag isang tao ay mapagkatiwalaan? Ito ba'y kailangan mo ba siya makilala ng buwan o taon? O sabi ng marami daw, parang nararamdaman? Paano mo ba tinitingnan niya? Para sa akin ay nasa tao din talaga yon kung gusto niyang mapagkatiwalaan bilang tao. Kasi may mga taong kilala mo ng lubos, pero kayang i-betray yung trust mo. So, I think for me is nasa tao talaga kung gusto niyang baliin yung trust ng isang tao na binigay or gusto niya na mag-betray ng trust. Pero ito po, since you mentioned about pagkakaroon ng backstab at iba pa, in your view, in your opinion, ano bang pinakamasakit kapag ikaw sinaktan ko na rin sa tao? Mawalan ba ng tiwala, backstab, lokohin, paglaruan? Depende. Ano sa tingin mo pinakamasakit talaga? For me is mabetray or maloko ng isang tao. Tapos yung like, clueless ka sa mga bagay-bagay na iiwan ka na walang alam, tapos hindi mo alam na na-betray ka na pala, naloko ka na pala, na pinaniwala ka sa isang bagay na ganito, na nag-promise siya, nagbigay siya ng motibo or ng pangako na tapos at the end of the day, magiging clueless ka, nasaan na siya, ano nang nangyari doon sa mga sinabi mo. So, I think, based on my experiences, mas masakit yun. Pero taro lamang, kayo ba ay mahilig manood ng balita o magbasa ng social media? Of course, kasi nasa yung student din ako. Kailangan naming maging updated sa mga balita. Pero ganito lang, familiar ka naman sa Generation Beta or Gen Beta. Yes. So yun nga, so as we speak po dito, ngayon po 2025, we are now in the new generation, na kung saan ito na yung tinatawag na Gen Beta. In short lamang po, ito daw yung mga tao na pag pinanap sila yung taon na to, and sa mga susunod na years, sila ay nandiyan na ang technology, kasama na ang AI. Pero tanong ko lang naman in a positive lamang. Ano bang gusto mo bang generation? Yung dati o itong ngayon? I think kailangan din nating magsumabay sa flow ng technology and sa pag-unlad. So, mas gugustuhin ko ngayon kasi provided na yung technology, kailangan na lang talaga nating mag-adapt ng maayos. And sa tingin ko naman, hindi ko ilalahat yung mga tao. May ibang tao na maayos din naman talaga na kumikilos ng matalino na gustong mag-adapt at makatulong sa pag-unlad ng economy. Alright, so ganito. Meron akong ibang mga kahito na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Siyempre naman, since I'm also a Christian, mas pipiliin ko yung mas madali sa akin, which is yung mas mabuting gawain. Para sa iyo, ano ba sabihin ng mabuti? Yung pagiging mabuti kasi is, ibabase mo yan sa scenario eh. Like, magiging mabuti kang kaibigan, magiging mabuti kang tao, magiging mabuti kang klase, anak. Maraming pwede mo siyang magawa in every way, in every scenario. Tapos, nandito kasi yung parang magiging ego or super ego mo eh. Like, kailangan mong i-balance yung pagkakaroon mo ng konsensya at yung sa paggawa mo ng mali at dun sa paggawa mo ng mas tama. Okay, pero tanong ko lang, may ka magbasa ng dictionary? Okay, pero pag search kay Google, pag di mo alam isang salita, nagagawa mo lagi. Okay, sige ganito lamang, konting kaalaman lamang or trivia, no?
Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito daw may kinalaman pala sa ugali. Dapat daw walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw siya sa katao kahit sanggol. Eh ngayon, tingnan natin talaga itong siyasabi ng mga pinagsasabi ng dictionary kung tama ang siyasabi talaga. Parang ganito lang. Ay, mga tol, kunwari, pero tingnan nyo lang sa sarili mo. Una, kayo ba yung nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo? Of course, pwede nga mamaya or ngayon, pwede ako magsinungaling. Kasi hindi din naman talaga siya maiiwasan. Lalo na, alam niyo yung white lies na sinasabi na may iba't iba kasing uri ng pagsisinungaling. Merong uri ng pagsisinungaling na gusto mo lang i-surprise yung isang tao. Meron ding uri ng pagsisinungaling na kailangan mo protektahan yung sarili mo. At merong isang uri ng pagsisinungaling na gusto mo talagang i-betray or magkaroon ng kasalanan sa isang tao. Which is true naman, pero kung tutuusin talaga, lie is still a lie, kahit pa white lies. Yun nga lang, tayo ay natututong magkompromiso sa ganyang bagay. Yun nga lang, ilat po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan na buhay niyo po? Kapalapis, ballpen, barya, may nagpunta sa kalsada, hindi mo na lang pinalik, or gamitin na mas malala, nangopya ka daw, nagpakopya ka sa exam or quiz. Kayo ba ay nakapagnakaw sa tanan ng buhay niyo po? In terms of pagnanakaw, ay akong magnanakaw ako. Like ako mismo kasi ay akong may nawawala din sa gamit ko. So, bakit ako kuha ng gamit na hindi naman akin? So never pa. Never. Well, that's good naman po. Sana huwag lang mangyari. Na mangyari na sa marami, nabigyan na ng one day, makapagnakaw lang talaga dahil napakatindi niyan. Kaya maraming tao talaga dyan ng guilty, pero marami naman pong hindi pa guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit sa isang tao? Oo naman, hindi naman yung may iwasan. Pero based din sa magiging action ko, kasi hindi ko ginagawang action yung galit ko. Like, hindi ko ginagawang bad move or bad action towards sa taong kinagalitan ko. Maaring maramdaman ko lang ito, pero hindi ko gagawan ng masama yung kinagalitan kong tao. Pero lumalala ba ang yung stress pag kayo nagagalit o hindi naman po? Lumalala ba ang yung stress pag kayo nagagalit o hindi naman po? Hindi naman kasi hindi ko na siya masyado iniisip. Kasi feeling ko mas nakakatulong din sa akin na huwag isipin yung galit ko or magtanim ng sama ng loob. Pero syempre, alam naman natin po, imagine mo, kunwari, sasaktan ka ng isang tao, kaloko naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa puso mo, parang gusto mo naman na o sabunutin ng isang tao. Pero dito po siya sabi lamang, hindi mo kailangan pumatay ng tao, ang kailangan mo lang po ay magtanim ng galit. Yun nga lang, totoo, lahat po tayo guilty kasi nakapag-isip na tayo ng hindi maganda sa isang tao, kahit hindi pa natin nagagawa. Kaya lang tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagadyo mo ba ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Kasi pag nagulat ka, hindi ako nadulas, at hindi lang mo nadulas na po, OM, alam niya na po yun. Sa parang sa words na yun, minsan, pero ang ginagawa ko ay instead of GOD, ginagawa kong gosh, like, oh my gosh. Kasi ayoko na ding mababanggit since nag-convert na ako into Christian, ayoko na ding mababanggit yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan na mga sitwasyon. Ganito lamang, familiar ka ba sa salitang means oaths? M-I-N-C-E-D space O-A-T-S. Means oaths. Familiar ka ba doon sa term na yun? Means po? Oo, familiar ka doon? Hindi. Hindi, parang bago sa'yo. Kasi di ba sinabi mo kanina, instead na G-O-D, ginamit mo G-O-S-H. Unfortunately po, alam naman ng Diyos yan, na kahit papalitan mo yun ang pangalan yan, bakit mo nababanggit yung ganong, bisa naman to, no? So, nababanggit pa kasi yung mga ganon. So, ang tawag kasi doon means po. Kasi ibig sabihin naman po niyan, ay kahit pa hindi yung literal ng pangalan niya, still sa same thing pa rin. Kasi isabihin, nagagamit tuloy ang kanyang salita sa walang kabuluhan. At totoo, lahat po talaga tayo dito ay guilty talaga. Lilinawin ko po, hindi ko inuhusgahan, hindi ko sinisiraan. Pero itong mga tanong na to ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin mo, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? Kung i-revise ko yung question, like, kung sa hell ba ako or sa langit pupunta, I think I'm not guilty kasi I accept God as my Savior and now I'm a Christian. Confident ako na magiging mabuting tao ako kasi I turned 180 degrees sa kung ano ako dati.
sa makasalanang ako. So, ayun, I'm not guilty. And, ayun po, like, confident ako na isa-save niya ako kasi tinanggap ko siya as my savior. Alright, pero naiintindihan ako, parang kunwari isang criminal, sabihin natin siya ay nakagawa ng kasalanan, o siya ng pulis at di na siya sa korte. Siyempre sabihin niya na siya ay guilty man, tapos later on sasabihin na siya ay nagsisisi na, at pwede niyang banggitin nga talaga na sinuko na nga niya lahat ng buhay sa Panginoon. However kasi, kaya natin pa rin malaman na whether we like it or not po kasi, sa Bible po kasi may sinasabi na ang mga tao ng sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magkano mabigat, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang karir ng Diyos kung hindi tatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Unfortunately kasi, kung titingnan po natin, lahat ng sino, pwede natin sabihin na tayo Kristiyano, isinuko natin at sa Panginoon, hindi yun mali. Kasi naman talagang kinakailangan, na kailangan may magliligtas po sa atin. However kasi, ang Bible po ay nagbibigay rin ng warning na sabi kasi, mayroon magsasabi, Lord, 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 and Lord, ginagamit ko ang iyong pangalan para mapampalis ng mga masasamang espiritu at iba pa. Pero sasabihin ng Diyos, ikaw ay lumayo dahil hindi kita kilala. Familiar ka ba doon sa Bible verse na yun? Hindi ko siya like, hindi ko naiisip yung verse na yun at hindi ko na-encounter kasi mas familiar ako dun sa sinabi ko earlier. Kasi sa Bible po kasi binibigyan po ng warning na may mga tao po kasi na nagpapakilala as Christian. However, ang tanong kung ang buhay ba nila ay nagbago ba talaga yung puso nila or binago sila ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi kita kilala, ikaw ay lumayo kasi may mga taong ginagamit ng kanyang pangalan, pero ang tanong, nagbago ba talaga ang buhay? Ito kasi kung saan makita natin na kailangan natin talagang tingnan kung talaga tayo isang mabuting tao. Yung kaninong sagot nyo kanina, tama naman po siya. However kasi, siguro ina-expect po nating sagot ay, syempre una, saan tayo naggaling? Tayo po talaga yung mga makasalanan. Talaga tayo hindi mabuting tao. Kasi sabi sa Bible, walang sino man talaga mabuti kahit isa. Ang talaga mabuti lamang po ay ang Diyos. Ngayon, kaya po isang tao magiging mabuti po siya ay dahil hindi sa kanya mabuting gawa. Kung hindi, dahil yan sa pagkilos ng Panginoon, kaya pwedeng magbago ang buhay ng isang tao. Dahil whether we like it or not, we need to be worried talaga kasi po buhay ang pilibusan. Pero tanong ko lamang, kayo ba'y nanatawag sa kamatayan? Nung una, oo, kasi hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Pero ngayon, I want to surrender myself to God since siya naman talaga yung may-ari ng buhay ko in the first place. So ayun, hindi ako natatakot kasi may tiwala ako sa kanya. I understand po. Kasi kung tutusin naman, yun naman talaga yung kailangan natin talaga, yung meron talaga tayong katawag na assurance o kasiguraduhan na talaga ang Panginoon ay patuloy siya magliligtas ng mga tao as long as kung yung tao na to ay lalapit siya sa tinatawag na mercy. Familiar ka ba sa salitang mercy? Ano? Ano sa Tagalog nun? Tawag dun, wait. Na may mental block ako. Mercy, mercy, mercy. Sisi mo sa letter A. I forgot! Sirit na. Ibig sabihin ng mercy ay awa. Ayun na. Please have mercy on me. Okay. Kasi kaya ko po sinabi po yan dahil maraming tao, kapakilala sila, Kristyano sila, sinukod ng Panginoon, pero tanong, humingi ba sila ng awa sa Panginoon? Yun kasi ang iiba po sa lahat-lahat. Kasi sabi sa Bible, ang mercy po ay kailangan lagi nating humingi sa Kanya araw-araw kasi laging bago. Ibig sabihin, whether you are sinner o wala kang gagawang kasalanan sa araw na to, pwede pa rin humingi ng mercy. Bakit? Siyempre, tanong mo naman, ano ba maging pangarap mo sa buhay? Napaplano mo ba yan minsan yan? Oo naman, since magka-college na ako. Iniisip ko, I'm curious. But when remind ko sa sarili ko na don't be anxious about tomorrow. Kasi nababasa ko yun sa Bible verse na don't be anxious about tomorrow kasi alam ni God yung mangyayari and trust Him in everything. Which is true, kasi dyan po kasi magmumula na dapat isang tao talaga na hindi maging anxious, magpapakumbaba sa harap ng Panginoon yung verse. Pag nangyari yun, alam ng Diyos, kailangan natin yun upang hindi tayo makakapag. At pag nangyari yun, ito na po yung tanong na for sure masasagot niyo na po ito kasi kita ko naman yung inyong the way you answer. Ano bang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapos sa impyerno at tayo pa yung makalispo sa judgment day? Ano bang ginawa ng Panginoon sa ating lahat?
Of course, nagkatawang tao siya para maging normal para sa atin. Tapos, ay inaalay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus para sagipin tayo sa mga naging kasalanan natin na siya ang pinagbayad para sa ating mga kasalanan at na dapat tayo ang pinagbayad. Which is true, no? Na kung saan maaaring alam talaga ng maraming tao, pero ito ngayon, na lahat po tayong makasalanan diyan sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, ginuusyo po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyo, sa ating lahat. Gusto lang niya magmalasakit. Gusto lang niya na ang mga tao ay hindi mapahamak. However, mas pinili ng mga tao ay ipahamak ang kanilang sarili na kahit si Jesus, na wala siyang ginagawang masama, ay kailangan niya mamatay kasi ayaw ng mga tao ng katotohanan. Yan yung dahilan kung bakit hindi lang siya tao, siya na Diyos. Yan yung dahilan kung ba't siya ay naranasan niyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang dugo at tagimpa at ang kanyang katawan ang naging kapal. At namatay at siya'y nabuhay sa pangalawang araw. Na kung saan ang kaligtasan po or salvation ay wala sa ating mabuting gawa kung hindi nasa biyaya o regalo ng Diyos. Meron ko bang idea kung anong dalawang bagay ang para makamit siyang kaligtasan niya? Una ay i-surrender mo yung sarili mo kay God. And sumunod ay tanggapin mo siya sa puso mo bilang iyong tagapagtanggol. Alright, pero ganito kasi yan eh. Sa Bible po kasi may binabanggit na dalawang mahalagang salita. Una, familiar ka ba sa salitang repentance? Yes. Ano sa Tagalog ng repentance? Pag like yung may kasalanan ka, like magsisisi. Pagsisisi. Tama. So, ibig sabihin nun, yun yung pagsisisi sa kasalanan, parang sa sakit. Pag ikaw nakasakit, gusto mong laging gumaling. Tama po ba? So, ganun din po. Sabihin, talikuran na manugong kamalian at babagoy ang ating puso at isipan. Ang isa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nangyari yun, eh, syempre, pag nangyari yung repentance and faith, ay siya patatawarin talaga ng Panginoon yung isang tao, bibigyan siya ng bagong puso at isipan, lalo siya sa pananampalataya, at anumang pagsubok na ang mangyari, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na akong mga tanong lamang, no? Tanong ko lamang, sa tingin nyo kayo nagsasabi kayo ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Oo naman. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Oo naman, since lagi ko din iniisip yung mga opinion ng iba. Pero, syempre, hindi lahat. Like, yung may kabuluhan lang. Meron ka bang Bible sa bahay mo? Meron. Nagbabasa ka ba lagi? Do you share the Word of God sa mga tao kagaya nito, mga kaibigan mo o mga hindi kilalang tao? Church volunteer ako as a teacher sa kids church namin. So, ayun. Yes, I share the gospel and the word of God. Well, that's great, no? Kasi bakit? Yung kasi ang kailangan po ng mga tao sa panahon niyo. Iba, naliligaw ng landas. Yung iba, ay halos na ay nasa technology na without knowing na maaaring yung kanilang mga pinagagawa ay papunta na sa kapahamakan. Mahalaga po yan. Tatandaan po natin, talagang kalaban po natin ay mga iba't ibang maling sistema sa mundo. Pero, ika nga, kung tayo gagawin natin ito para sa Panginoon, yan po ay hindi in vain, sabi sa Bible. And yun nga, ang gospel po kasi, or ang good news, ay hindi lang po ito sa mga unbelievers o mga hindi mananampalataya na para magkaroon ng Panginoon. Pati po sa mga Kristiyano rin. Kasi ibig sabihin, yan yung purpose kung bakit po Kristiyano isang tao ay dahil nakilala niya dapat ang Panginoon at nagsisisi sa kasalanan. Dahil ang bad news kasi, wala talagang mabuti kahit isa. Kaya ang totoo, lahat talaga tayo ay sila magpupunta. However, which is true, na marami mga maliligtas. Hindi nga po lahat. Sila maliligtas if they repent and they put their trust or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. At kung nangyari yun, siya, matapapatawag ng Panginoon yung tao na yun, bibigyan siya ng bagong puso at isipan, at sa lahat po, ano man ang mga pangyayari, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na wala nga. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron pa yung katanungan po. Wala na. Kung wala ng katanungan po, kung pwede kapasahan po sa inyo, mag-ingat po kayo at God bless po. Thank you po. God bless.